Nagsimula ang kwento nang makita ang kanyang minamahal na anak na si Brendan na sinaksak sa isang malamig at kalkuladong pag-atake. Ang mundo ni Nick ay biglang nawasak. Isang bug zone ng galit na galit ang nangingibabaw at nang hindi iniisip ang kanyang sariling kaligtasan, diretso niyang sinugod ang umaatake. Sa gitna ng kabuluhan, wala siyang ideya na sadyang iniwan ng gang ang isa sa kanilang kasama. Isang sakripisyo na nilayon upang subukan ang isang katulad niya. Dahil sa galit na iyon, sumugod si Nick, determinadong pagbayaran sila ng pera. Habang nagpupumigla sila sa mamantikang aspalto, nagawa niyang hawakan ang hood ng umaatake at aksidenteng napunit ang maskara. Sa maikling sandali, sa ilalim ng malupit na fluorescent lights, malinaw niyang nakita ang mukha ng lalaki. Si Joe Darley, ang imaheng iyon ay nag-aalab sa kanyang alaala, isang bagay na hindi niya malilimutan. Ang umaatake ay kumawala at nawala sa kadiliman, nag-iwan ng isang mabigat, nakakasakal na katahimikan. Lumingon si Nick, para lamang makitang hindi na humihinga si Brendan. Sa ospital, ginawa ng mga doktor ang lahat ng kanilang makakaya, pinipilit ang kanilang sarili hanggang sa limitasyon, ngunit hindi ito sapat upang mailigtas siya. Ang lalong nagpapalungkot kay Nick at sa kanyang asawa ay ang katotohanan kung paano namatay si Brendan. Ang sugat ay nagdulot ng dugo sa kanyang baga, na nagtulak sa kanya na gugulin ang kanyang mga huling sandali na nahihirapang huminga, nakulong sa hindi matiis na sakit. Sa sandaling na iyon, ang kalungkutan ni Nick ay nagbago sa ibang bagay, isang bagay na matatag at hindi matitinag. Isang panataang nabuo sa kanyang isipan. Tahimik ngunit ganap, ang mga taong responsable ay magdurusa rin tulad ng kanyang anak. Sa araw ng paunang pagdinig, napuno ng tensyon ang korte. Nang humarap ang hukom kay Nick at nagtanong kung makukumpirma niya ang pagkakakilanlan ng pumatay, huminga ng malalim si Nick, tumingin ng diretso kay Joe, at piniling magsinungaling. Inaangkin niya na masyadong madilim ang gabi, na masyadong malabo ang kanyang paningin para makasiguro. Sa kaibuturan, naiintindihan na niya kung paano gumagana ang sistema. Sa pinakamabuti, ang isang taong tulad ni Joe ay makakakuha lamang ng ilang taon. Para kay Nick, hindi iyon hustisya. Paprotektahan lamang siya ng bilangguan, at hindi matanggap ni Nick ang ideya na ang pagkamatay ng kanyang anak ay magtatapos sa pagupo ng pumatay ng ligtas sa likod ng mga rehas. Kaya, ang kanyang desisyon ay simple at nakakatakot. Hinailan niya palabas si Joe mula sa sistema at inilagay sa kanyang sariling mga kamay. Ilang sandali ang lumipas, inanunsyo ng hukom ang pagpapalaya kay Joe dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa labas ng korte, ang kanyang grupo ay naghihintay na, nagdiriwang na parang nanalo lang ng isang bagay. Tumawa sila, kinukutya nila ang sistema, walang kamalay-malay na si Nick ay nakatayo sa dilim, pinagmamasdan silang malapit at isinasaulo ang bawat mukha. Ang sandaling iyon ay tahimik na nagbabaon sa buhay na minsan ay mayroon si Nick. Hindi pa katagalan, isa lamang siyang ama na mahilig gumugol ng oras kasama ang kanyang dalawang anak na lalaki. Mabilis na lumipas ang mga araw, at bago niya napagtanto, sila ay lumaki na mga teenager. Mayroon siyang matatag na karera bilang isang senior manager sa isang malaking kumpanya ng insurance at isang pamilyang parang kompleto. Isang gabi pagkatapos ng trabaho, ikinwento ni Brendan sa kanya ang tungkol sa isang paparating na paligsahan sa hockey sa paaralan. Para kay Nick, ito ay isang maipagmamalaking sandali. Siya ang nagpakilala kay Brendan sa esport, at ang makita siyang nagpapatuloy sa landas na iyon ay nangangahulugan ng lahat. Ngunit ang kaligayahang iyon ay hindi nagtatagal. Matapos matuklasan kung saan nakatira ang pumatay sa kanyang anak, umuwi si Nick na may isang layunin sa isip, ang maghanap ng armas. Napansin ng kanyang asawa at anak na may mali, ngunit hindi nila kailanman naisip kung ano ang gagawin niya. Nang gabing iyon, habang palabas si Joe para magtapon ng basura, nakita ni Nick ang kanyang pagkakataon. Lumipat siya, handang tapusin ito doon mismo. Ngunit hindi naging maayos ang lahat pagdating. Biglang lumitaw ang isa pang residente, na halos sumire sa lahat. Sumilip ang pag-aatubili sa loob lamang ng isang segundo, at sapat na iyon para makapag-react si Joe. Nahulog ang sandata sa lupa, at mabilis na inabot ito ni Joe. Sa maikling sandali, nagbago ang sitwasyon. Ngunit bago pa man ito tuluyang mawalan ng kontrol, nagawa ni Nick na mabawi ang kalamangan. Bago umuwi, dumaan si Nick sa isang kanal upang itapon ang mga ebidensya. Dahil natapos na ang kanyang paghihiganti, nakaramdam siya ng ginhawa, ngunit may halong konsensya. Anuman ang dahilan, ito ang unang pagkakataon na kumitil siya ng buhay. Kasabay nito, nakita ang pinuno ng gang, si Billy, na dumarating sa isang talyer upang ibigay ang kita mula sa kanyang negosyo ng droga. Ang lalaking nakilala niya ay ang kanyang sariling ama. Ang kanilang relasyon ay malayo at mahirap, hinubog ng pabaya na pamumuhay ni Billy at ang paraan ng pag-aaksaya niya ng kanyang pera. Pagkatapos nito, bumalik si Billy sa kanyang punong himpilan kung saan ang kanyang mga tauhan ay naghihintay na may nakakagulat na balita. Patay na si Joe, at mas lalong tumatama ang katotohanan ng mabunyag na si Joe ay ang kanyang nakababatang kapatid. Samantala, sinubukan ni Nick na bumalik sa kanyang normal na gawain. Ngunit kinabukasan, binisita siya ni Detective Wallace para ipaalam ang pagkamatay ni Joe.
Nabalisa si Nick dahil alam niyang dala pa rin ng kanyang mga kamay ang mga bakas ng ginawa niya noong gabi. Hindi nagtagal, nagtipon sina Billy at kanyang grupo sa isang bar para magluksa kay Joe habang sinusubukan ding alamin kung sino ang may pananagutan. Sa una, pinaghihinalaan nila ang isang kalabanggang, ngunit may bumanggit sa isang saksi na nakakita ng isang lalaking nakabihis ng maayos sa apartment ni Joe ng gabing iyon. Mula sa detalyeng iyon lamang, sinimulan ni Billy na pag-isahin ang lahat. Kalaunan ng araw na iyon, matapos ang trabaho, dumaan si Nick sa isang pharmacy para bumili ng mga bagong benda, ngunit ang kanyang mga galaw ay nasubaybayan na. Natagpuan siya ni Billy at ng kanyang mga tauhan at pumasok. Nagbabalak na patayin siya doon mismo sa kalsada. Sakto lang ang naging reaksyon ni Nick at nakatakas. Nagsimula ang isang mabilis na habulan, at sa kanyang pagtataranta, natisod siya ng higit sa isang beses. Sa likuran niya, walang pag-aalinlangang nagpaputok si Billy. Matapos tumakbo sa mga kalye, sa wakas ay nakarating si Nick sa isang gusali ng paradahan kung saan matatagpuan ang kanyang sasakyan. Mabilis na isip niya, pinatunog niya ang maraming alarma ng sasakyan para lumikha ng kalituhan. Gayunpaman, ipinadala ni Billy ang isa sa kanyang mga tauhan sa itaas na palapag kung saan nagtatago si Nick. Dahil walang malinaw na daan palabas at papalapit na ang mga armadong kalaban. Napilitan si Nick na lumaban gumanti. Nagawa niyang tambangan ang isa sa kanila at natambo siya. Muling sumiklab ang putok ng baril. Napilitang magtago si Nick sa loob ng isang sasakyan. Mabilis na nagiba ang sitwasyon, naiwan siyang nakulong at walang matatakbuhan. Nahihirapan ang kanyang katawan na makasabay, at ang makawala mula sa kanyang umaatake ay hindi madali. Sa gitna ng kanilang pagpupumiglas, biglang bumigay ang handbrake at ang sasakyan ay nagsimulang gamulong. Dahan-dahan sa simula, pagkatapos ay hindi mapigilan, ang sasakyan ay gumalaw hanggang ito ay bumagsak sa gilid ng paradahan na istruktura. Sa huling segundo, si Nick ay tumalon palabas at nakaligtas sa pagkahulog. Ilang sandali pa, umalangaw-ngaw ang sirena ng pulisya sa kalayuan. Nang mapagtanto ang panganib, itinigil ni Billy ang paghabol. Sinubukan ni Nick ang pagsamantala at tumakas sakay ng kanyang sasakyan. Hindi nagtagal pagkatapos, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at natuklasan ang isang sirang piraso ng hockey stick. Ito rin ang bagay na ginamit ni Nick noong nag-aaway sila. Kasabay nito, kahit hindi siya nahuli ni Billy, nahanap niya ang briefcase na nahulog ni Nick noong naghabulan sila. Sa loob nito, mayroong isang pitaka na naglalaman ng lahat ng impormasyong kailangan niya para matunten siya. Kinabukasan, isa sa mga tauhan ni Billy ang sumulpat sa opisina ni Nick. May security sa lobby, ngunit hindi nila siya napigilan sa pag-akyat sa itaas. Nakakagulat, wala siya roon para magdulot ng gulo. Naghatid lang siya ng isang pakete. Nang buksan nito ni Nick, nakita niya ang sarili niyang briefcase. Ngunit sa loob ay mayroong mas nakakabahala. Isang larawan ng kanyang pamilya kasama ang isang numero ng telepono. Nakaramdam ng matinding takot, tinawagan ni Nick ang numero ngunit direktang nakakonekta kay Billy. Malinaw ang mensahe, ang isang buhay ay dapat suklian ng isang buhay. Dahil sa takot, agad na tiningnan ni Nick ang kalagayan ng kanyang asawa. Hindi siya tumigil doon at mabilis na humingi ng tulong kay Detective Wallace. Pagdating niya sa bahay, maingat niyang hinalughog ang bawat sulok, sinisikap na walang taong nagtatago sa malapit. Kasabay nito, sinimulan ni Wallace na pagdugtungin ang lahat ng lahat. Napagtanto niya na si Nick ang pumatay kay Joe at sa lalaking nasa likod ng insidente sa parking structure, ngunit itinatago ni Nick ang lahat sa kanyang sarili. Alam niyang ang pag-amin sa katotohanan ay magdudulot lamang sa kanya ng diretsong pagkakulong. Nang gabi, bago matulog, pinag-isipan ng kanyang asawa ang kanyang ginawa. Siya ay nabigla, ngunit hindi niya ito sinisisi. Sa kanyang mga mata, ito ay isang bagay na gagawin ng isang ama. Samantala, 2 opisyal lamang ang itinalaga ni Wallace upang bantayan ang bahay, sa paniniwalang ang banta ni Billy ay walang iba kundi pananakot. Ngunit mali sila. Pagdating ng gang, parehong opisyal ay patay na, at ang bahay ay naging isang larangan ng digmaan. Paulit-ulit na sumabog ang putok ng baril. Nagawa ni Nick na iwasan ang mga pag-atake at pakikipaglaban gamit ang lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit sa huli, wala sa mga ito ang mahalaga. Si Billy ay porsigidong tina-target ang kanyang pamilya sa lahat ng panahon. Nang gabing iyon, nawala kay Nick ang lahat. Ang kanyang pamilya ay pinatay ng walang awa, at siya ay naiwan na may tama ng bala sa kanyang tiyan. Sa kabila ng kanyang malubhang pinsala, si Nick ay nakaligtas, ngunit sa pag-iisip, siya ay lubos na nasira. Sa isang gabi, nawala ang kanyang asawa at anak. Kinabukasan sa hospital, binisita siya ni Detective Wallace, sa halip na akuan ang responsibilidad sa pagkabigong protektahan ang kanyang pamilya. Ibinigay niya ang sisi kay Nick, inakusahan siya ng pagsisimulan ng digmaan sa gang. Nang malaman ni Nick na ang kanyang bunsong anak ay buhay pa, agad siyang bumangon sa kama at pinuntahan ito mismo. Ngunit ang kalagayang nakikita niya ay nakapanlulumo. Si Lucas ay nasa kritikal na kondisyon, nakulong sa isang coma, at maging ang mga doktor ay hindi sigurado kung madyay gising pa siya.
Nakatayo roon, si Nick ay nalulula sa pagkakasala, hindi lamang para sa nangyari, kundi para sa distansya na itinago niya sa lahat ng mga taon. Napagtanto niya na gumugol siya ng napakaraming oras sa pagtutuon ng pansin kay Brendan, nagbabahagi ng parehong pagnanasa na hindi niya tunay na binuo ang parehong koneksyon kay Lucas. Matapos makita ang kanyang anak, si Nick ay gumawa ng isang desisyon. Lumabas siya ng ospital na determinado na ipaghiganti ang kanyang asawa. Sa pagkakataon, iba na ang mga bagay. Wala na siyang mawawala. Dumaan siya sa bangko at kinuha ang lahat ng kanyang ipon, inihanda ang kanyang sarili para sa susunod na mangyayari. Sa tulong ng isang impormante, sinundan niya ang lokasyon ng pampublikong telepono na ginamit ni Billy kanina. Ngunit ang pagkuha ng impormasyon ay hindi madali. Kahit na matapos matanggap ng suhol, tumangging makipagtulungan ang bartender. Nawalan ng pagpipilian, pinilit ni Nick na siyang magsalita. Bagamat hindi alam ng lalaki kung nasaan si Billy, ibinigay niya ang address ng isa sa kanyang mga kasamahan. Bago siya kumilos, alam ni Nick na kailangan niyang maging handa. Nang araw ding iyon, binisita niya ang isang ilegal na tagapagbenta ng armas na lumabas na ama ni Billy. Hindi nila nakilala ang isa't isa noong una. Bitbit ang isang bag na puno ng pera, sinalubong si Nick nang walang hinala. Inalok siya ng iba't ibang sandata, ngunit pumili ng isang shotgun at 2 pistol. Dahil nagbayad siya ng higit sa hiniling, nakatanggap pa siya ng karagdagang mga supply. Ngunit nang paalis na siya, nagbago ang atmosfera. Napagtanto ni Bones kung sino si Nick, ang lalaking responsable sa pagkamatay ng kanyang anak. Nakakagulat, sa halip na mag-react sa galit, pinakawalan siya ni Bones. Para sa kanya, ang kanyang mga anak na lalaki ay nawawala na, at hindi na niya sila itinuturing na pamilya. Si Nick ay hindi isang bihasang mandirigma. Hindi pa siya humawak ng mga sandatang tulad nito dati, at natututo siya ng lahat mula sa isang manual. Ang kanyang katawan ay sugatan pa rin, malayo sa ganap na paggaling. Ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga. Ang sakit na dala niya sa loob ay mas matindi kaysa sa anumang pisikal. Kapag ang lahat ay handa na siya. Nang gabing iyon, pumunta si Nick ng mag-isa sa bahay ng isa sa mga tauhan ni Billy, isang lalaking nagngangalang Hiko. Si Hiko ay labis na lasing at halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita dahil inakala ng lahat na patay na si Nick. Inatake siya ni Nick at pinilit siyang ibunyag ang lokasyon ni Billy. Kahit na ibinigay na ang address, si Heka ay napilitang tumawag kay Billy at magbigay ng mensahe. Hindi nagtagal, si Billy ay dinalaw ng kanyang ama. Sa kabila ng kanyang malamig na pag-uugali, nagmamalasakit pa rin si Bones sa kanyang anak at sinubukan pa siyang kumbansihin na umalis ng lungsod. Ngunit si Billy, na sawang-sawa na, ay tumugon sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya agad. Nang gabi ring iyon, isa sa mga miyembro ng gang ay nagbabantay sa labas ng kanilang base. Habang siya ay casual na naninigarilyo, isang sasakyan ang biglang sumugod papalapit sa kanya at bumangga sa kanya ng walang babala. Sa isang iglap, napatay siya ni Nick, at doon nagsimula ang lahat. Mula sa sandaling iyon, ito ay naging isang ganap na massacre. Lahat ng nasa loob ng gusaling iyon ay naging target. Hanggang ay lumaban gamit ang putok, ngunit wala itong pinagkaiba. Patuloy si Nick sa pagsulong. Hindi na siya takot mamatay. Kahit walang wastong pagsasanay, ang kanyang determinasyon ay higit pa sa lahat ng ibinabato sa kanya ng gang. Hindi nagtagal, dumating si Billy sa pinangyarihan. Sa ngayon, 2 lalaki na lang ang natitira sa kanya. Hinanap nila si Nick ng may desperasyon, ngunit kahit na marami ang mga tao sa kanilang panig, wala itong pinagbago. Hinanap ni Nick si Billy sa buong panahon. Matapos maghanap sa gusali, sa wakas ay nakahanap siya ng isang silid na mukhang isang lumang simbahan. Ngunit sa pagpasok niya, inambush siya mula sa magkabilang panig at paulit-ulit na binaril. Ang putukan ay nag-iwan sa lahat ng malubhang na sugatan. Dugo ang lahat, nawalan si Billy ng ilang daliri, kaya imposible para sa kanya na magpatuloy sa pakikipaglaban. Malubha rin ang sugat ni Nick dahil sa isang bala na tumatama sa kanyang leeg. Sa isang iglap, parang tapos na. Naniniwala si Billy na tapos na ang laban. Ngunit pagkatapos ay binunot ni Nick ang isang nakatagong sandata at pinatay siya. Dahil wala na ang lahat ng kalaban, nilisan ni Nick ang gusali, halos hindi na makatayo. Siya ay umuwing sugatan at pagod na pagod para lamang manood ng mga lumang recording ng kanyang pamilya sa huling pagkakataon. Hindi nagtagal, dumating si Detective Wallace. Ngunit sa gitna ng kawalang malay na iyon, nakatanggap si Nick ng hindi inaasahang balita. Sa wakas ay nagising na ang kanyang bunsong anak mula sa koma. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood.